umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito sumuko na sa mga otoridad. Mga akusado nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Daang-daang pulis na idineploy sa KOJC compound pinauwi na kasunod ng pagsuko ni KOJC leader Apollo Kibuloy at 4 na kapwa akusado nito. At mahigit 10,000 bar examinees sumabak sa unang araw ng pagsusulit. Seguridad sa mga testing center sa Manila, siniguro ng Manila Police District. Sumuko sa mga otoridad sina Kingdom of Jesus Christ Apollo Kibuloy at iba pang co-accused nito. Sa ngayon ay nakakulong na ang 5 akusado sa PNP Custodial Center matapos na agad na ilipad mula Davao City. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang 5 akusado. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng 5, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Kibuloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa pamapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo, isinailalim ang mga akusado sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Kibuloy. Si Kibuloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinauwi na ang daan-daang pulis na idineploy sa KOJC compound para hanapin si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos sumuko ng KOJC leader at 4 na kapwa nito akusado sa mga otoridad kahapon. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Balik na sa kani-kanilang dating assignment ang mahigit 2,000 pulis na i-deploy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay matapos sumuko sa mga otoridad ang KOJC leader na si Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. August 24 ng madaling araw nang pasukin ng daang-daang pulis ang KOJC compound para hanapin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Kasama sa mga idineploy na pulis ang CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigators, searching personnel at ancillary services team. Ang mga ito ay mula sa Police Regional Offices 10, 12, 13 at SAF.
Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, pasado alas 7 kagabi nang ipina-pull out niya ang kanyang mga tropa sa compound. Kahit pagod, nakangiting umalis sa compound ng mga pulis, bit-bit ang kanilang mga gamit. Makakapagpahinga at makapagbihis na umano sila ng maayos. Medyo ginawa naman, makakaligo na ng pan, makakatanggal na ng combat shoes. Magiginawa na yung katawan, ma'am ba? Tapos, makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa KOJC? 16 days, ma'am. 16 days? 16. Doble naman ang saya ng isang pulis na ito dahil kasabay ng kanyang kaarawan ang pagtatapos ng kanilang assignment sa Davao City. Happy birthday! Sana'y malasog mo kami! Nagdiwang at nagsaya naman ang mga KOJC members dahil malayo na silang makapagtipon-tipon sa loob. Nakipagkamayan at nagpasalamat pa sila sa mga lumalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito, nagpasalamat sa General Torres sa kanyang mga tropa. Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya maaari nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwian na sila. And I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Dahil pamilya naman. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a full government approach. Diba? This is a full government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haharap na si Alice Guo alias Guo Huaping sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Inaasahan ng mga senador na makakasama dito si Sheila Guo maging si Cassandra Leong na nauna rin umanong nagsabi na hindi nadadalo sa pagdinig ng Kongreso. Alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang inaasahang tatalakayin sa pagdinig sa Senado ngayong araw? Kat, maraming pagpapaliwanag na gagawin si Alice Guo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ito ang inaasahan ng mga senador sa Senate hearing sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinangungunahan ni Senador Risa Ontiveros. Katuwang dito ang komite para sa migrant workers, maging ang public order and dangerous drugs. Ilan sa mga pangunahing sisiya sa atin sa pagdinig ay ang koneksyon ni Alice Guo sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Gayun din kung saan galing ang pera sa pagpapatayo ng POGO hubs at mga posibleng opisyal ng pamahalaan na nasa likod ng POGO operations. Kabilang na dyan ang POGO sa Bamban, Tarlac, kung saan ito nagsilbi bilang alkalde at ang umano'y konektado nito sa operasyon din sa Porac, Pampanga. Nais ding bigyan linaw sa Senado kung paano nakatakas si Alice Guo kasama ang 2 kapatid nito na sina Sheila at Wesley. Isa pang inaalam ng mga senador ay kung sino ang mga tumulong sa magkakapatid na Guo na makatakas sa bansa. Kasalukuyang nakatitinay si Alice Guo sa Philippine National Police o PNP Custodial Center sa bisa ng warrant of arrest ay nilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Ngunit naglabas rin ng utos ang naturang korte na inaatasan ng PNP na dalhin si Alice Guo sa Senate hearing ngayong araw. Inaasahan na dadalo din dito si Cassandra Leong alinsunod sa paanyaya ng Senado. Bagaman nauna na rin nagsabi ang abogado nito na ayaw na nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso at maigi pa nilang makulong ito kaysa ang lalong mapahiya
sa legislative investigation. Wala pa namang sulat na ibinibigay sa Senado ang panig ni Cassandra Leong kaugnay sa kanyang pagliban, kaya inaasahan ang kanyang pagdating. Ilan lang ito sa mga aabangan Kath mamaya sa pagdinig ng Senado kung saan nakalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito, nagpasalamat sa General Torres sa kanyang mga tropa. Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya maaari nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwian na sila. And I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a full government approach. Diba? This is a full government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haharap na si Alice Guo alias Guo Huaping sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Inaasahan ng mga senador na makakasama dito si Sheila Guo maging si Cassandra Leong na nauna rin umanong nagsabi na hindi nadadalo sa pagdinig ng Kongreso. Alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang inaasahang tatalakayin sa pagdinig sa Senado ngayong araw? Kat, maraming pagpapaliwanag na gagawin si Alice Guo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ito ang inaasahan ng mga senador sa Senate hearing sa ilalim ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinangungunahan ni Senador Risa Ontiveros. Katuwang dito ang komite para sa migrant workers, maging ang public order and dangerous drugs. Ilan sa mga pangunahing sisiya sa atin sa pagdinig ay ang koneksyon ni Alice Guo sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Gayun din kung saan galing ang pera sa pagpapatayo ng POGO hubs at mga posibleng opisyal ng pamahalaan na nasa likod ng POGO operations. Kabilang na dyan ang POGO sa Bamban, Tarlac, kung saan ito nagsilbi bilang alkalde at ang umano'y konektado nito sa operasyon din sa Porac, Pampanga. Nais ring bigyan linaw sa Senado kung paano nakatakas si Alice Guo kasama ang 2 kapatid nito na sina Sheila at Wesley. Isa pang inaalam ng mga senador ay kung sino ang mga tumulong sa magkakapatid na Guo na makatakas sa bansa. Kasalukuyang nakatitinis si Alice Guo sa Philippine National Police o PNP Custodial Center sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Ngunit naglabas rin ng utos ang naturang korte na inaatasan ng PNP na dalhin si Alice Guo sa Senate hearing ngayong araw. Inaasahan na dadalo din dito si Cassandra Leong alinsunod sa paanyaya ng Senado. Bagaman nauna na rin nagsabi ang abogado nito na ayaw na nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso at maigi pa nilang makulong ito kaysa ang lalong mapahiya sa legislative investigation. Wala pa namang sulat na ibinibigay sa Senado ang panig ni Cassandra Leong kaugnay sa kanyang pagliban, kaya inaasahan ang kanyang pagdating. Ilan lang ito sa mga aabangan Kath mamaya sa pagdinig ng Senado, kung saan naka-livestream din o mapapanood din dito sa UNTV News and Rescue mamayang 10:00 ng umaga. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Kath. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Quezon City. Naka-bulletproof vest, posats at papaligiran ng police escorts. Ganito dadalhin ng Philippine National Police ang nahuling si dismissed Mayor Alice Guo mula sa PNP Custodial Center papunta sa Senado para dumalo sa Senate hearing. Ito ay matapos pagbigyan ng Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 19 ang hiling ni Senator Risa Ontiveros na payagan si Guo na dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw, September 9.
Si Guo ay kasalukuyang nasa PNP Custodial Center sa Camp Crame matapos itong hindi maghain ng piyansa. Inilagay siya sa kaparehong detention room kung saan idinetene noon si former Senator Leila De Lima. May posibilidad na maging state witness si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kung may makikita pang mas mataas na opisyal bukod sa kanya na nasa likod ng mga iligal na pogo sa bansa na pinagmulan ng iba't ibang krimen. Ngunit sa ngayon, itinuturing si Guo na pangunahing sospek sa mga pogo. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Hindi kwalipikado si Mayor Alice Guo bilang isang state witness sa issue ng iligal na pogo sa bansa, kung saan sinasabing nauunday ito ng iba't ibang krimen. Ayon kay Assistant Secretary Mico Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, sa ngayon, si Mayor Alice Guo ay may tuturing na principal suspect. If, for example, may makita tayong mas malaking tao dito sa investigation, hindi na magiging most guilty si former Mayor Alice Guo. As of right now, dahil sa ating mga alam, sa mga lumalabas sa investigation, she still stands as the most guilty, thereby disqualifying her to becoming state witness. Pero kung may makikita pa na mas malaking tao sa likod ni Mayor Alice Guo na siyang pasimuno sa mga iligal na pogo sa bansa, may posibilidad na maging witness si Guo. But if kung matumbok natin at may makilala pa tayo mas malaking tao dito na nagpapalikod sa mga illegal activities ng pogo, then she may become a state witness because she will no longer be the most guilty. Meron pang mas mastermind doon, no? Ngunit depende pa rin ito sa kalalabasan ng investigasyon at kung hanggang saan makikipagtulungan ng dating alkalde. Matatanda ang una ng sinabi ni Alice Guo nang mahuli ito ng mga otoridad sa Tangerang, Indonesia na mayroong banta sa kaniyang buhay. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Nangako si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. kay Guo ng proteksyon basta magsabi lang ito ng totoo sa investigasyon. Basta isa lang ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lahat na nalalaman mo. Huwag kang matakot sa buhay mo, proteksyonan ka namin. Yung pinangako ko talaga yun. Kasi kung may mangyari sa kanya, konsensya ko yun. No? Basta importante lang, lahat ng alam niya, ibuga niya, sabihin niya sa Senado, sabihin niya sa mga otoridad. Ngayong araw, nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado si Mayor Alice Guo tungkol sa mga samut-saring issue na kinakaharap ng mga iligal na pogo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pahayag ng Department of Justice o DOJ na ayaw na ng Timor-Leste government na magtagal pa sa kanilang bansa si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi na magtatagal at mapapauwi na rin sa bansa pugante at dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Batay sa huling impormasyon ng mga otoridad, siya ay nasa bansang Timor-Leste. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, mismong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang nagsabi na ayaw na nitong magtagal pa sa kanilang bansa si Teves. I don't think that the President of Timor-Leste wants him to stay any longer. So, ready na po tayo. Dagdag pa ni Clavano, nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa mga kakailanganing hakbang upang mapauwi sa bansa si Teves. Naniniwala ang DOJ na bagamat may apela pa si Teves kahit sa United Nations, ay hindi ito hadlang para sa kanyang extradition. And all these appeals to the UN, even to the Pope, are of no moment. Meaning to say, hindi po ito hindrance sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Si Teves ay tumakas sa bansa noong nakaraang taon matapos siyang ituro na mastermind sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan. Hininga ng UNTV News ng reaksyon ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio hinggil dito, pero wala pa itong tugon sa atin. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa EDSA Bagong Baryo, dito po sa ating live feed, makikita po natin sa ating screen dito sa right side na may kaunting pagbigat na po ang daloy ng mga sasakyan dito sa may right side na papunta ng monumento, lalo na po dito sa may U-turn area. At sa mga nasa left side naman po sa papunta ng Balintawak ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway naman po sa NLEX, sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX na may kaunting pag-ipon dito po sa may Mindanao Toll Plaza at kaunti na pong pagbigat dito sa may Kawayan Interchange Bridge. Sa drone video naman ni Glenn Elocre sa Santa Cruz Laguna intersections, maluwag naman po ang lagay ng trapiko sa northbound papuntang Metro Manila at sa southbound papuntang Santa Cruz. At sa kuha ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road, Cebu City, tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Sa loob lamang ng 48 oras, hindi bababa sa 61 ang naiulat na namatay nitong nakaraang Sabado, September 8, nang salakay ng Israeli military ang Gaza Strip. Sa kabila nito, itinuloy ng United Nations ang kampanya nito na magkaroon ng polio vaccination para sa mga bata sa Gaza. Alamin natin ang detalye kay Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas na pumatay ng hindi bababa sa 61 tao sa Gaza Strip ayon sa ulat ng mga medics sa lugar. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng United Nations ang kanilang polio vaccination campaign sa Gaza upang tugunan ang biglaang pagkakaroon ng polio cases sa lugar na hindi nangyari sa loob ng 25 taon. Sa tulong ng health authorities sa lugar, plano ng ahensya na makapagbakuna ng 6,400 bata sa Palestine. Ayon sa mga UN officials, para sa unang stage ng pagbabakuna, mahigit sa kalahati ng kanilang target sa timog at gitnang parte ng Gaza ang nabakunahan na. Kaya naman noong linggo, September 9, lumipat na sila sa hilagang bahagi ng lugar. Silin gagawin naman ang ikalawang stage ng pagbabakuna makalipas ang 4 na linggo ng unang dose ng bakuna. Balik sa'yo, Silin. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Sinalanta ng Super Typhoon Yagi ang Hainan, China na nagdulot ng 2 pagkamatay at naging dahilan ng paglikas ng nasa 1 milyong katao sa kanilang mga tahanan. 4 naman ang nasawi sa Vietnam. Narito ang report ni Axis Salim. Nagdulot si Super Typhoon Yagi ng malawakang pinsala sa probinsya ng Hainan sa China at Northern Vietnam. Nagdulot ang bagyo ng pagkasawi ng nasa 6 na individual at nasa mahigit sa 1 milyon ang bilang ng mga lumikas sa kanilang mga tahanan. Naglandfall ang Super Typhoon sa Hainan noong Biyernes at humampas sa Northern Vietnam bandang hapon ng Sabado, September 7. Unang humampas ang Yagi sa Hainan, China at pagkatapos ay pumasok sa Northern Vietnam kasama ang lungsod ng Haiphong. Nabuo ang Yagi sa mainit na dagat sa silangan ng Pilipinas at naging ikalawang pinakamalakas na tropical cyclone ng taon. Nag-generate ang bagyong Yagi ng hangin na nasa 234 km per hour sa Hainan. Nagdulot ng power outages sa mahigit 800,000 na tahanan. Sa Vietnam, umabot ang hangin sa lakas ng 160 km per hour na nagdulot ng malubhang pinsala. Samantala, nag-evacuate na ang nasa mahigit 50,000 tao sa Vietnam at sinuspinde ang mga operasyon sa mga paliparan, maging ang pampublikong transportasyon sa Hanoi ay tinigil na rin. Axis Salam, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming.
Narito naman ang lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy na nakaapekto ang southwest monsuno hanging habagat sa northern portion ng bansa, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan. Kasunod dito ay itinaas ng State Weather Bureau Pag-asa ang yellow alert o moderate to heavy rain warning sa buong Ilocos Norte, kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan sa malakas na buhos ng ulan na maaaring magresulta ng pagbaha o landslide. Samantala, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bagamat mababa ang tsansa na ito ay tumama sa kalupaan. Isa pang low pressure area ang posibleng pumasok sa PAR bago matapos ang linggo na posible namang magdala ng pagulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Tulad ng mga nakaraang taon na natiling digitized at regionalized ang bar examinations ngayong taon, kung saan libu-libong bar examinees ang kumuha ng pagsusulit, nasa ika-4 na taon na ito ay digitized at hindi na handwritten gaya ng dating nakasanayan. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mahigit 10,000 law graduates na nagnanais maging ganap na mga abogado ang sumabak sa hamon ng 2024 bar examinations kahapon September 8. During the application period, many prospective examinees were still completing their final year of law school or refresher course. Unfortunately, some did not graduate and or encountered unforeseen circumstances that led to their withdrawals. As a result, from the initial pool of over 12,000 applicants, there are 10,483 examinees who showed up. Ginanap ang unang araw ng nasabing pagsusulit sa 13 testing centers sa buong bansa, kung saan ayon kay Associate Justice Mario V. Lopez, ang chairperson ng 2024 bar examinations, higit 2,000 nilang personnel ang nakadeploy upang masiguro na maayos ang magiging takbo ng bar exams ngayong taon. Regionalization has allowed us to establish 13 local testing centers across the country. 2 in Mindanao, 3 in Visayas, 2 in Luzon, and 6 in the National Capital Region. At isa sa higit 5,000 first-time bar examinees ngayong taon ay si Daryl Castro. Ayon kay Daryl, halong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman sa araw ng exam. Kaya bilang paghahanda, matinding pagbabasa ang kanyang ginawa kung saan paulit-ulit aniyang binalikan ang kanyang mga napag-aralang batas at codes. For me, more on excited kasi it's gonna be the culmination of my legal education and sana mapakita ko lahat ng na-aral ko maalala and mapakita ko lahat ng nagawa na aral ko for the past 4 years. Mahalaga rin ang bar exam para kay Daryl dahil hindi lang ito isang childhood dream, kundi para na rin sa kanyang pamilya. First, my family and God. But of course, syempre, I wanna be a contribution to society po. It's very important because it's been a dream of mine ever since I was young. And my dad's a lawyer, so I wanna make him proud. And also, I'm gonna be the first lawyer in my mom's side naman. So, very important. Samantala, siniguro naman ng Manila Police District ang seguridad sa 2 testing centers sa Manila. Ayon kay Police Colonel Emil Tumibay, bago pa ang araw ng bar exams, ay nagkaroon ng serye ng pag-uusap kasama ang school administration. Pagkatapos ay gumawa na nila sila ng security at deployment plan. We'll be deploying 400 MPD personnel doon sa 2 testing centers natin. O meron tayong traffic personnel na nag-assist din sa flow ng traffic dito and other component ng ating security preparation. Dagdag pa ni Police Colonel Tumibay na iniiwasan nilang magkaroon ng anumang insidente na maaaring makaabala sa bar exam. Kaya nakikipagtulungan din sila sa security ng bawat paaralan pagdating sa screening ng mga pumapasok sa mga testing center.
We intend to keep it that way, no? So babantayan nating mabuti itong 3-day na to. Actually 3 days ang magiging examination starting ngayon sa September 11 and September 15. So magbabantay po tayo mabuti. Inaasahan sa Disyembre ngayong taon, malalaman na rin ng resulta ng 2024 bar exams. At sa darating na Miyerkules, September 11 at Linggo, September 15, magpapatuloy ang nasabing pagsusulit. Nakatakda naman sa Enero sa susunod na taon ang oath-taking ng mga bar passer. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masayang ibinalita ni Department of Education Secretary Sani Angara na matatanggap na ng mga guro ngayong buwan ang kanilang salary differential para sa buwan ng Enero hanggang Agosto. Sa social media post ng kalihim, nagpasalamat ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba sa dagdag sweldo ng mga guro. Kasabay ng National Teachers Month ngayong Setyembre ay makukuha ng mga guro ang kanilang salary differential kasama ng kanilang September payroll. Matatanda ang kamakailan ng inianunsyo ni Secretary Angara na naaprobahan na ng Department of Budget and Management ang distribusyon ng 26.9 billion pesos na salary differentials ng mga public school teachers and non-teaching personnel. Nakapagtala ng 2 bagong kaso ng Mpox ang Quezon City, kasunod ng unang kaso sa lungsod na naiulat 2 linggo na ang nakalilipas. Ang mga bagong pasyente na kapwa lalaki edad 29 at 36 ay kasalukuyang nasa home isolation na matapos tumanggap ng atensyong medikal. Kaugnay nito, hinimok ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga residente ng lungsod na magpatupad ng preventive measure laban sa Mpox gaya ng palagiang paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga taong may sintomas ng sakit at agad na pagpapakonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng anumang sintomas. Bumuo na rin ng QC Task Force ang lokal na pamahalaan para maipaigting pa ang paglaban sa sakit na Mpox. Nilinaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan na peke ang nakumpiskang ID sa isa sa mga foreign nationals na sangkot sa illegal pogo activity sa lungsod. Makikita sa ID ang logo ng Lapu-Lapu City, pirma ng alkalde at nakalagay na ang nagmamay-ari nito ay isang consultant ng Chinese Business Promotion sa ilalim ng Lapu-Lapu City. Ngunit ayon kay Mayor Chan, hindi niya ito pirma, lalo't madali na lang ngayong i-forge ang mga pirma. Dagdag ng alkalde, paiimbestigahan niya ang pagkakaroon ng city government ID ng naturang suspect na isa sa 169 foreign nationals na nasa sangkot sa natuklasang Pogo Hub sa lungsod. Good news sa mga turista at local residents. Bukas na sa publiko ang bagong Presidential Museum sa Baguio Mansion. Ayon sa Department of Tourism, ang pagbubukas ng Baguio Mansion Presidential Museum ay nakikitang magpapalakas ng turismo at ekonomiya sa summer capital ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Grace Doctolero. Binuksan na sa publiko ang bagong Presidential Museum sa Mansion House sa Baguio City kahapon September 8. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang ceremonial opening ng museo. Makikita sa Presidential Museum ang mga gallery na nakatuon sa bawat isa sa mga nakaraang presidente ng bansa na nagpapakita ng kanilang mga nagawa. Maaari ring makitang mabisita ang mga makasaysayang timeline, artifact at memorabilia mula sa kanilang mga termino na nag-aalok ng malalim na pagtingin sa kasaysayan ng kanilang pagkapangulo ng Pilipinas. Bilang karagdagan sa mga exhibit, itatampok rin sa museo ang opisina ng Pangulo, ang Presidential Hall. Naniniwala ba kayo mga kasangbahay na sa bawat matagumpay na lalaki ay may isang babae na nakaalalay? Dito sa hallway ng Presidential Museum makikita ang mga paintings ng mga First Ladies. I am amazed na I am one na part ng opening ng Presidential Museum and it's a very good experience.
Bukas ang museo tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at libre ang pagpasok dito. Ang mga walk-in ay tinatanggap ngunit hinihikayat ang mga bibisita na magpabook sa website ng Malacanang Heritage Tours o sa official Facebook page nito. Ayon kay Palace Social Secretary Bianca Zubel, ang bagong atraksyon sa Summer Capital of the Philippines ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa kasaysayan at kultura ng bansa. Opening the Presidential Museum here, this is so that the people can learn about their history, about the presidents. This is also very important in unification, right? We need to know about our history and our culture so that we feel one. Samantala, sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ang bagong Presidential Museum ay magdadala ng karagdagang paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng turismo sa Baguio. This will inevitably, I'm sure, help also our local economy here in Baguio with the tourists that will be coming in, the suppliers also that will benefit from added touristic activities in the area. And most importantly, it will instill a sense of national pride. Pinasalamatan din niya ang first couple, lalo na ang First Lady, sa pagsuporta sa pagpapanumbalik sa Heritage Mansion. Matatagpuan ang mansion sa kaba ng Romulo Drive sa tapat lang ng Wright Park. Itinayo ito noong 1908 at unang nagsilbi bilang tirahan tuwing summer ng mga gobernador general ng Amerika bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyan, ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo tuwing summer. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandika, mula sa Book of Malachi chapter 2 verse 16 na nagsasabi, For the Lord, the God of Israel, said that he hated putting away. For one covereth violence with his garment, said the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit, that ye deal not treacherously. Sapagkat aking kinapopuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Unahin na natin ang good news para sa ating mga kasangbahay dahil pagkatapos ng price hike last week, magpapatupad naman ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos to 1 peso and 50 centavos naman ang posibleng mabawas sa presyo ng diesel. Habang 1 peso and 40 centavos to 1 peso and 60 centavos naman ang inaasahang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Kaya bukas na po kayo magpa-full tank para mas makatipid. Nakakatuwa naman to. Parang fair to para sa lahat, no? Sa diesel, sa gasoline at kerosene. Kasi lahat parang ramdam nyo, big time talaga yung rollback. Very malubong ang bare month sa atin ng ganyan. Yun na nga iniisip ko, bare months na kapag kaganyan pa naman, talagang laging traffic na. Minsan kahit hindi rush hour, traffic. Naalala ko nung panahon na parang 40 pa, ganun 50 yung per liter. Naalala ko pag kunyari nagpakarga ka ng 500, matagal-tagal mo na gagamitin yung 500. Pero ngayon kasi sa mga presyo lately nung mga di ba nung puro price hike, yung 500 parang ang bilis maubos. Kaya ngayon maganda na ito, nag-rollback na talagang parang mararamdaman mo na ulit pag nagpagasolina ka ng 500, aangat na siyang ganun. Yes. Minsan dati kasi hindi umaangat yung linya kapag yung 500, no, parang yun, katalog-talog yung gano'n, no? Parang ayaw umangat. Parang
bitin yung 500. True. Pero ngayon okay na paunti-unti nakikita ko normal ngayon, no? Na every time na magpapagasolina, parang mababa na yung Ito pala 1.5. si Tini palang masaya iangkas dito. 1.5 ang pinapagasolina. Hindi naman totoo. Ano ba to? Automatic full tank yan? Hindi ko alam. Basta lagi ko naririnig kapag magpapakarga 1.5, 1.5. Laging 1.5. So sabi ko, 1.5. Pero nakikita ko yung mga presyo ngayon ng diesel gasolina. Parang naglalaro na lang sa 50 to 60. Parang bihira na lumagpas sa 60 yung iba nga or meron pa rin paiba-iba. Pero hindi na tulad dati na talagang parang passing grade 80, 90. Oo, 90 'di ba nung pandemic, during pandemic. Pero at least ito kahit piso, kasi naalala ko itong taon parang ilang buwan din ilang buwan tayo na naghintay na puro ang price hike kumbaga cents, 'di ba? Pero ito parang kumbaga isa sa mga okay na na kumbaga na rollback kasi nung nakaraan nakalimutan ko nung buwan yun na parang 2 pesos naman. Pero ang tagal na noon tapos sa mga sunod na buwan puro price hike ulit. Pero at least ito merong pagbabago, no? Sana yung mga delivery ko na magkaroon ng discount. Meron ulit akong going Sa mga motor naman, hindi ko alam kasi 100 lang na makakauwi ka na sa bahay pag motor, 'di ba? Kaya yung iba talaga siguro mas choice na yung mga magmotor na lang kaysa dun sa mag 4 wheels. True. Tama. Tsaka mas maganda, 'di ba yung iba may mga cards sila na hawak, kunwari credit card, ganyan. Pag nagpapa-diesel sila sa isang lugar, meron silang parang bawas, mga cashback, ganyan. So, 'di ba? Samantalahin niyo na po yung ganitong pagkakataon, may rollback na, tapos may promo pa kayo, 'di ba? Sobrang tipid tips na 'yan for today. Dahil dyan po, meron tayong traffic advisory sa mula po sa pamahalang lungsod ng Valenzuela. Pansamantala pong isasara sa mga motorista ang General Velilla Street, Barangay Parancillo Villa. Mula po September 10 hanggang September 24, 2024 para po bigyang daan ng Road and Drainage Upgrading Project. Ayun, upgrading naman. Pinapayuhan po ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. At para po sa mga light vehicles, pwede po kayong dumaan po sa Dr. Pio Valenzuela City. At para po sa iba pang traffic update, i-check lang ang Valenzuela City Gov official Facebook page. Ayan, maganda po. Maganda naman yun kasi 'di ba, merong drainage project para din naman sa ikauunlad nung mismong daan nila ito. At saka maganda na i-take note nyo to kasi ako po nung minsan meron pong naging road closure. Ay, umikot talaga ako. Ang layo ng inikot namin, parang 20 minutes pa yung biniyahe namin. So parang abala ito sa mismong mga riders na gusto na rin talagang umuwi, katulad ko nung time na yon. Kaya maganda na i-take note nyo po yung mga ganitong road closures para alam nyo kung ano yung dadaanan yung pinakamabilis. Parang asahan na natin yung mga ganito kasi nga, di ba, tag-ulan na nga. Talagang may mga lugar na kailangan talaga ayusin yung mga drainage systems kasi nga, nagbabaha nga sa ibang lugar. So, konting tiis lang kaysa naman yung baha naman ang natin, ang tiisin natin. Mas mahirap kapag yung mga ibang lugar talaga binaha talagang hindi na madadaanan. Kasi may mga lugar nga na ang tagal na ng renovation around dito sa Taguig din. May mga lugar na binabaha. Tapos kailangan i-renovate yung lugar. Medyo matagal na rin. Inabutan na nga ng bagyo. Pero nga, kasi lumulubog kasi talaga. Ngayon, kailangan talaga ayusin. Kasi kunyari, maayos nga yung daan. Kaso, binaha ka naman, mas mahirap. Ang hirap humanap, kunyari, na-stuck ka sa baha. Mas mahirap na maghanap ng alternate routes kapag nandun ka na sa baha. Tsaka, sa abala, nakakasira din ng mga kasi inaabangan din natin yung sinasabi nilang 2 bagyo pa, di ba? Pagkatapos nitong enteng. So, magkasunod tayo. So, mas maganda, ma-ready na rin natin yung mga ganitong kalsada natin para iwas din sa baha, iwas sa abala. September 10 to 24, medyo matagal din. Parang 2 linggo rin na titiisin. Tsaka nakita ko kanina yung alternate route, parang isang kalye lang. Na, Dr. Pio. Parang parang maliit pa yung one way pa yun yata. Kaso magiging yun lang single road. Talagang asahan na po natin yung abala dun sa lugar na yun. Ito naman, another traffic advisory din para naman sa mga motorista sa Makati City. Simula ngayong araw, September 9, magiging one-way na lamang po ang traffic flow sa HV de la Costa at Tordesillas Streets. Layon nito na mapaluwag ang daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar. At para sa kaligtasan ng publiko, maglalagay ng pedestrian lamps sa ilang intersections. Sa mga naghahanap po ng alternatibong ruta, i-check lamang po ang traffic advisory post ng Makati LGU.
Para sa may katanungan at iba pang concern, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Makati Parking Authority sa kanilang email address na inquiry@makatiparking.org o tumawag sa 0288440379. Maganda rin na nakafollow talaga tayo sa mga LGUs natin, mga Facebook page. Kasi katulad nito sa Makati, lalo na alam kong Makati talagang busy. Busy. Lagi kayo na dyan? Hindi, madaming one-way dito. Maraming one-way, oo. Kaya dapat alam din natin yung mga daan. Kasi talagang every time pumupunta ako dyan, parang ang busy ng mga tao, ang daming galaw, tsaka yung traffic din talaga. Nakikita ko sa Makati. Kaya maganda na naka-follow tayo sa mga LGUs, talaga yun yung importance na maralaman natin yung updates sa sarili nating city, lalo na yung mga trabaho na kailangan lagi silang on time, na kapag hindi sila pwedeng maabala ng mga, kumbaga, hindi sila pwedeng malate mo yung mga ganong trabaho. Kaya maganda na updated tayo sa mga social media platforms ng mga LGUs natin. At this time, Ian, dadagdagan natin yung mga balita or advisory mo dito pa rin sa Makati dahil may panawagan naman sa mga kabataang atleta sa Makati City. Kayo po ay inaanyayahan na lumahok bilang isang #Proud Makatizen Athlete sa Batang Pinoy 2024. Kabilang sa mga sports na pwedeng salihan ay ang arnis, basketball, beach volleyball, chess, futsal, karate-do, table tennis, taekwondo, archery, athletics, cycling, dance sports, gymnastics, jiu-jitsu, judo, courage, lawn tennis, muay thai, obstacle course, sepak takraw, swimming at wushu. Para makasali sa tryouts, dapat kayo ay 12 to 17 years old at merong PSA birth certificate. Ang huling araw ng tryout ay gaganapin sa September 14, araw po yan ng Sabado. Sa mga interesado, iscan lang po ninyo ang QR code na makikita sa Facebook post ng Makati LGU. Para po sa iba pang katanungan, tumawag lamang sa mga numerong 0288958248 o 8895-6767. Naku, naghahanap na tayo ng mga susunod kay Carlos Yulo, di ba? I mean, napakagandang proyekto nito, di ba? Para ma-encourage din natin yung mga kabataan na imbis na puro social media or puro paggamit ng gadgets ang inaatupag, gamitin natin yung lakas natin as kabataan o as youth dun sa mga kapaki-pakinabang para rin sa ating katawan, di ba? So maganda magkaroon tayo ng mga sports. Tsaka malay mo nga dahil mga bata yung kinukuha siguro talagang gusto nilang matrain tong mga bata na to para may mga representatives tayo sa sa Olympics, ganyan, sa SEA Games. Lalo ngayon, alam na nila yung premyo, no? Kung baga kapag nanalo ka, alam parang na. gusto mo nga, di ba? May kondo, di ba? Nagsisi ka ba? Hindi mo tinuloy yung mo, so, sports parang tanongin si mama, ba't di ba ako ba't di ba ako nag-gymnastics? Or mga kumbaga nag-sports dati? Pero nag-try pala ako dati. Sa bowling, hindi lang na Pero at least, di ba, ang gandang initiative ng Makati na to encourage yung mga youth na imbes na magkaroon ng sedentary lifestyle, mag-try out sila ng mga ganito, mga sports, di ba? Mga nakita ko, martial arts, may nakita ko, arnis, muay thai, tsaka jiu-jitsu. Jiu-jitsu, gusto ko rin si Joshua nakapag-jiu-jitsu na. Pero gusto kong itry yan, yung mga martial arts. At saka nag-skates ka, di ba? Dati. Winter Olympics. Ang dami ba talagang alam? Nung bata pa ako, mami ko mahilig magpa-try ng mga iba't ibang sports. Pero maganda nga yung kasi marami silang in-offer na sports kasi yung iba kasi parang dito sa Pilipinas kasi parang limited lang yung parang sikat na sports kasi talaga na yung mga bata usually ang alam lang usually basketball lang. Pero may mga napopromote din natin yung iba't ibang mga sports natin tulad ng arnis, 'di ba? Naalala ko sa PE namin dati, pinag-arnis kami ng prof namin Tapos meron ding sepak takraw. Tapos yung ibang mga sports na parang hindi na masyado nalalaro. Kasi ako hindi ko naalala kung nakapaglaro ba ako ng mga ganong klase mga sport Pero ito maganda na po-promote natin yung mga sports na kasi dun yung ibang nating mga kababayan talaga minsan talaga nag-excel sila sa mga ganong sport. Kaso hindi nga lang na bibigyan ng parang spotlight or hindi lang nabibigyan ng pansin talaga yung sport na yun mismo. Kaya maganda na may promotion yung iba't ibang klaseng sport na minsan kasi yung mga bata, kung di siya magaling dito sa isang sport na to, baka doon siya sa ibang baka doon siya gifted. Hindi niya lang alam kasi hindi siya exposed na meron palang ganong sport. Kaya pag sa mga ganitong mga events, maganda na parang nalalaman mo rin na may mga options pala, may mga ganito pala akong pwedeng salihan na baka mamaya ito yung mas parang passion niya, dito siya mas interesado. Kasi iba kapag kunyari interesado or gusto mo yung sport na yun talagang parang feeling ko mag-e-excel ka talaga kapag gusto mo yung ginagawa imbis na yung parang ito na lang yung ito yung nakasanayan ko, ito lang yung nakikita ko lagi.
kahit na parang minsan may mga may mga physique or may mga katawan minsan na mas bagay, mas made siya sa mga ganitong sport. Kaya maganda na may variety. Tsaka yung mga estudyante, yung hindi ka makukulong na academics lang. Diba? Kasi meron dito man talaga nag-excel dun sa academics. Iba yung intelligence nila, no? Diba? Iba yung klase ng intelligence na meron sila. Pero dahil nga limited yung meron tayo ng mga resources sa patungkol sa ibang mga, kahit tulad yan, mga sports, napipili na tuloy yung mga bata na parang, kailangan mag-aral ako lang mag-aral kasi ito lang yung option ko. So ngayon, may mga iba na tayong may i-offer sa kanila. Kaya importante yung extracurricular activities din. Kasi dati nung sa school ako, parang hindi ako ganun ka sa academics. Mas nagugustuhan ko yung mga extracurricular activities. Katulad nung nangyari sa amin dahil, mga sayaw. Tapos yung mga go-negosyo, may mga ganun sa school. Ang dami ko natutunan doon, all about business. Kaya maganda rin na may mga ganitong extracurricular activities sa mga school. Meron nga akong nakausap noon, nag-arnis siya, tapos dapat daw isasali na rin siya sa Olympics. Tapos yun nga lang, di lang natuloy kasi merong parang isang event sa life niya na parang mas importante kaysa doon. Tapos nabanggit niya dun sa hometown niya sa Mindanao, madami na ring mga kabataan na tinitrain ng arnis kasi gusto rin isali sa mas malaking talagang mga palaro, di ba? So kaya maganda yan mga kabataan natin na titrain natin. Train them young. At ito, good news naman sa mga Q citizen na nangangailangan ng livelihood and financial assistance. Dahil magbubukas na po sa susunod na linggo ang Batch 3 ng Pangkabuhayan QC Phase 4. Ang application period ay magsisimula po sa September 16 hanggang September 30. At sa mga interested po, i-click po ang link na qc-sbcdpo.com/pangkabuhayanqc kung saan makikita ang buong detalye para makapag-apply. Ayan pwede nyo rin pong kanina meron tayong QR code, pwede nyo rin pong picturean yan, ayan, or iscan nyo po yan para diretso po kayo dun sa link. At pwede rin po kayong dumalo sa Pangkabuhayan QC Online Info Session sa September 10 at 24, alas 2 po ng hapon. Live po itong mapapanood sa QC SBC DPO Facebook page. At ang Pangkabuhayan QC ay bahagi po yan ng celebration ng 85th anniversary ng Quezon City. At yung mga Q citizens. Yung maganda to, kasi naalala ko nga hindi ko lang matandaan kung anong lungsod ba yung nag-offer na magtitrain sila ng mga mga qualified para dun sa Pangkabuhayan showcase din nila na ititrain nila nung isang parang sa pastry ata ito tapos bibigyan din nila ng financial assistance. Pero ito hindi natin alam kung ano pa yung ibang mga details, kung meron bang training din sila or seminars lang ba talaga to para sa livelihood and financial assistance nila. Pero napakaganda nito kasi parang binibigay na sa'yo panibagong income para syempre sa ikauunlad din ng pamumuhay ng bawat pamilya. Kaya very nice para sa mga Q citizens po. Yung sa sinasabi po kanina, hindi ako nagkakamali, DTI yata yun. Yung nag-offer din yata sila ng ganyan na isi-seminar nila, tapos kapag nakitaan nila ng potential yung mismong business or yung produkto nung sumali dun sa seminar na yun yung binibigyan nila ng financial assistance. Tapos improve nila yung packaging para mas ma-promote nila sa mga social media accounts. Meron din mga ganyan, mga LGUs mga LGUs na talagang nag-finance sila sa, kumbaga sa mga nasa community nila kapag merong qualified for this, may mga requirements lamang sila na nire-require para makapag-finance sila sa mga business owners. Yung gandang mga proyekto, hindi lang LGUs, tsaka iba't iba pang mga, kumbaga, institutions na nagbibigay sa mga Pilipino ng chance sa pagnenegosyo. Na-encourage ka na bang mag-business? Lagi naman ako nahirapan lang magsimula yung problema. Pero kakayanin yan, meron nga tayong mga bread and butter, di ba? Tinuturuan tayo business. That's right. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon mga kasangbahay, magbalik tanong naman tayo sa ating kasaysayan. Noong 2011, naitala sa Guinness World Records ang Dubai Metro Red Line bilang the longest driverless metro line in the world. May haba itong 52.1 kilometers. Balikan natin ang kasaysayan ng Advanced Rapid Transit Rail Network na ito sa ating Today in History. September 9, 2009, sa araw na ito ay isinagawa ang inaugurasyon ng Dubai Metro sa United Arab Emirates sa pangunguna ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Ang Dubai Metro ay isang rapid transit rail network na isa sa itinuturing na most significant project ng Roads and Transport Authority ng Dubai. Taong 2006 nang sinimulan ang konstruksyon ng billion-dollar project at ito ay naitayo makalipas ang mahigit 3 taon. Isang seremonya ang isinagawa sa araw ng inaugurasyon ng Red Line ng Dubai Metro noong September 9, 2009 na pinangunahan ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. At makalipas ang eksaktong 2 taon ay inilunsad naman ni Sheikh Mohammed ang Green Line ng Dubai Metro. Ang Red Line ay may travel distance na 52.1 kilometers, samantalang ang Green Line ay may distansyang 22.5 kilometers. Ang Dubai Metro ay may bilis na hanggang 90 kilometers per hour at nakakonekta sa mga popular na tourist destinations sa Dubai at sa airport terminal. Bawat metro train ay binubuo ng 5 fully air-conditioned cabins na kayang magsakay ng 650 pasahero. Mula nang buksan ng Dubai Metro noong 2009 hanggang sa kasalukuyan ay mahigit 2 bilyong pasahero na ang naisakay nito. May mga nabasa nga ako na parang thread ito ng mga nakasakay na dito sa Dubai Metro. Sabi nila, ang ganda daw talaga nung mismong design din, tapos yung very efficient daw. Tapos mura din ang Dubai Metro pagka sumakay ka. Tapos yung, di ko sure kung sa mga MRTs natin na apply ba, MRTs, LRTs natin, na kapag yung mga babae, papaupuin dito sa seat na ito lang. So doon, parang designated. Nasa harap na car. Pinakauna to sa mga buntis. Yun. Tapos yun, meron din silang ganon. Tapos bawal kumain, bawal uminom sa loob ng metro nila. Kaya sabi, sobrang linis daw talaga. Tapos meron silang tinatawag na parang gold na area na doon medyo mahal yung yung fee na babayaran mo, pero mas maganda daw and very comfortable daw yung area. Sinasabi rin nung iba, kasi tuwan-tuwa ako nung pumunta ako ng Hong Kong kasi yung mga stations, nagulat ako may mga stations parang mall. So tapos dito rin daw sa Dubai Metro, ganun din daw, mapag green light, red light, may mga stations na parang pag nandun ka parang ka nang nag-mall. So sobrang, alam naman natin ng Dubai, kilala yan sa mga ganong klase ng mga infrastructure. So may nakita ako mga pictures, grabe yung mga designs ng building. Tapos di mo akalain na stasyon yun, kadugtong ng stasyon yung area na yun. Kasi ang gusto nilang mangyari pala, na kahit pupunta ka lang sa mga station, para kang namamasyal. Ganun yung gusto nilang ma-achieve. Tapos napakadami rin talaga ng mga passengers dito. Kasi daily average daw, nasa 243 to 250 yung mga passengers nila, 1,000. Tapos, inaasahan nila na by 2030, aangat pa siya to 275 passengers daily. 275,000. Ayun, nakakalimutan yung 175,000 sa 2030. Tsaka yung kumbaga yung engineers daw behind dito sa mga, ito sa pagtayo nito, yung engineering firm tsaka architecture, mga international firms daw sila, na talagang makikita mo na, futuristic yung design. Tapos isa rin sa mga, kumbaga, ang galing din nung, kumbaga, nung naisip nila, kasi siya since fast siya, tapos mura lang, mas nakakabawa siya sa mga fossil fuels. Kasi kapag diba sinasabi na kapag lahat tayo may kanya-kanyang sasakyan, may kanya-kanyang ganito, imbes na tayo magta-travel na lang sa isang, kumbaga, vehicle, katulad nga itong train, which is napakagandang tulong sa environment. Kaya isa rin to sa mga sinatawag nila na, kumbaga, tulong nila sa environment itong train na to. Tsaka siya, tourist attraction din daw talaga siya sa lugar na to. Kasi yun nga, bukod sa futuristic yung design, maganda yung design. Tapos yung mga madadaanan pang lugar na magagandang views sa Dubai, katulad ng Burj Khalifa, which is napakakilalang yung Burj Khalifa. Tapos iba't iba pang mga view. Kaya magandang kumbaga, infrastructure ng Dubai na friendly sa environment. Sabi nga nung meron daw siyang sasakyan, pero kapag wala na talaga siyang choice, sumasakay siya ng train na hindi siya parang naaabala din talaga kasi maganda yung mismong transportation system So parang kahit mayaman nga or medyo parang pantay-pantay kayo. Pagka nandito kayo, sakay lang kayo sa metro. Sign daw yan na maunlad ng isang bansa yung kanilang transportation. Kaya nga nagulat ako kahit mayaman ka, may bansa daw talaga na parang
kailangan milyonaryo ka sa bansa na yun. As in, milyon-milyon yung pera mo bago ka magkaroon ng sasakyan. Kasi ang tax ng sasakyan doon napakamahal. Tapos magulat ka talagang yung highway nila, parang 3 lang yung sasakyan, 4, 5, nasa ganun lang. Mabibilang mo sa daliri, ilan lang yung dumadaan. Kasi madalas yung mga tao, kahit may kaya, magpa-public transport. Walang traffic. At saka isa nga yun sa mga gusto nga nilang ma-target na issue yung traffic jams nga na dahil nga na efficient itong metro line nila, hindi na nababawasan yung mga sasakyan sa kalye kasi nga hindi naman abala nga sumakay sa tren. Tsaka bukod dun na accessible siya sa mga tao. May mga connecting connecting area siya via, kunyari, nakabike ka, nakasasakyan ka, at saka water transportation, may mga water transportation na connect dun sa mga train station. So, kahit na anong mode of transportation mo galing, meron kang, kumbaga, option, meron kang way papunta dun sa mga metro station, mga train stations. Kaya, hindi ka maaabala na mag-commute kahit na wala kang sasakyan. Tsaka isa pa, siya, PWD friendly siya, yung mga design niya, na, may mga seats and yung mga pintuan niya designs para sa mga wheelchair, sa mga person with disability, tapos yung ibang mga signages niya and signs niya, may mga braille sila for the blind, tapos yung mga signs na iba na merong para sa mga color impaired naman, visually impaired para sa mga color blind na hindi sila mahihirapan tumingin dun sa mga signs. At marami pang iba na mga features na design para nga sa lahat ng tao. Kasi nga, yun nga sinasabi nila, hindi lang naman ito para dun sa mga residente ng Dubai. Na iniisip nila pang talaga ito, pang turista nga rin. Syempre, hindi naman natin alam yung ibang mga turista, may mga visual impairments, kung ano ang disability. Para nga welcome lahat. Mas convenient. Ginawa nga to para sa convenience. Yeah. So, para yung convenience na to, para sa lahat din talaga. Sana all. Saka sinasabi rin na ito yung way ng Dubai to show na kumbaga symbolism siya ng commitment nila sa urban development, which is napakaganda ng na at least lahat ng countries maging ganito rin ka-committed na katulad ng sa Dubai, di ba? Maging committed sila sa urban planning na tinatawag para syempre mas convenient sa ating mga tao. Kaya ngayon naman, from Today in History, ngayon naman, puntahan naman natin itong tampok nating storya ngayong umaga. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na nagkita. Isa sa kanila ay mabait na anak at sweet sa kanyang mami. At yung isa naman, ang nanunukso sa kanya ng mamas boy. Kung pagbabasihan ng ganitong ugali nila, sino kaya sa kanila ang may mapagkumbabang loob? Yung tinutukso o yung nanunukso? Panoorin natin sa ating Kristiyano drama. Thank you, kuya. Uy, happy birthday nga pala kay tita. Kita ko sa post mo. Napaka-sweet mo pala kay tita. Mamas boy ka, no? Hindi ganun lang talaga ako sa kanya. Mamaya, mamas boy ka Hindi ako. Teka lang ako. Hello, ma. Ako po, kasama ko po si Mark ngayon. Andito kami sa may eatery. Opo. Sige po, ma. Bye-bye. I love you. Hindi nga ako ganun, pre. Oo nga. Talaga naman. Oo nga. Bitol, CR lang ako. Sige, tol. Kuya, tutong na ako. Ano ba? Sige, sandali lang i-discarte lang ako sa loob. Yeah, hindi ko makain ng pagkain. Hindi po kasi kumakain ng kapatid ko Wala. Alis na, alis. Uy, boy. Wait lang. Boy, sandali lang. Oh, para sa inyo na to. Sige, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ingat ka. Salamat po. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman,
kundi ng gawa at katotohanan. Unang Juan 3:17 hanggang 18. Gandang reminder din sa Bible na sinasabi na mas magtiwala tayo sa mga nakikita nating actions instead sa mga puro puro salita lang, ganyan, pero wala namang mga action. Tsaka yung reminder din sa atin na when we have this opportunity to help people, di ba, na i-take natin siya na wag natin siya i-take for granted. Kasi katulad nga ng laging sinasabi natin na hindi araw-araw, hindi mayat-maya, meron kang oportunidad na makatulong sa kapwa, na makagawa ka ng mabuti, which is talagang utos, di ba, sa atin na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Kaya kapag may mga ganitong opportunities, may chances tayo na makapagbigay ka ng tulong or kumbaga makapaglingkod ka, makapagbigay serbisyo ka sa mga tao, huwag nating palalagpasin kasi hindi laging merong ganyan yung mga tao, may opportunity na makatulong. Kaya i-grab na natin yung chance, palaging ganun, di ba? Tsaka kapag bata ka pa, malakas ka pa, di ba? Gamitin mo yung pagkakataon na yun kasi minsan totoo naman yung sinasabi nila, nasa huli yung pagsisisi. Minsan kapag medyo hindi mo na kaya, doon mo maiisip na sana pala ginawa ko to, sana pala ginawa ko yan. So ngayon na alam mong kaya mo pa, malakas pa yung pangangatawan mo, gawa ka na ng maraming mabuti para alam mo na pag dumating doon sa time na hindi mo na yun magagawa, kumbaga ipagpapasa Diyos mo na baka pwede po, tawag dito, parang Kaunting panahon pa. Oo, pagkaunting panahon pa, madagdagan pa yung buhay mo, di ba? Makapag-request ka pa ng ganun kasi alam mo naman na kahit pa paano, ipinaglingkod mo yung katawan mo, di ba? Pinaglingkod mo yung kakayahan mo para makatulong ka sa tao, makagawa ka ng mabuti. At yung paggawa naman ng mabuti, hindi lang naman yan lagi sa pera, yung kung ano yung maibibigay mo di ba? Na parang physical na bagay o na pera dun sa tao, yung pagsilbi mo yung katawan mo, makapaglingkod ka sa ganung paraan, malaking bagay na rin yun. Maging mata ka sa bulag, di ba? Maging paa ka sa pilay, di ba? Saka, di ba, laging paalala din naman sa atin nila, Kuya, na yung mga gawang mabuti natin, hindi naman niya magubungan ng masama. So, lagi nating iisipin ngayon na habang bata pa tayo, at syempre, kung nasa katandaan na rin tayo, mas lalo tayong gumawa ng mabuti. Kasi, naman yun parang ang pag-asa natin, yung ganti ng Diyos, di ba, na sa susunod na, sa darating na buhay, di ba, kung makakasama tayo, kakaawaan tayo, meron siyang ganti sa atin. Kaya wag natin ipagkakait yung bawat pagkakataon or intentionally gumawa tayo palagi ng mabuti. Wag natin hanapin na, wag natin hintayin pa na parang may dadating na lang sa atin ng opportunity. Tayo na yung maghanap. Yun na yung sinasabi sa atin nila, Kuya. Para din masabi natin na yung pag-ibig natin na sinasabi natin, nagagawa rin natin, di ba? Tsaka marami naman tayong parang hindi ka naman mauubusan ng bagay na pwede mong gawin na mabuti para sa isang araw, di ba? Yung marami kang opportunities na parang kung hindi mo papansin, ililipas lang sa'yo. Pero ang dami mong opportunities within the day na kaya maganda nga na sa bawat pagising natin, para isipin natin na we treat every day as our last nga, na parang wag kang magsasayang ng araw na mo na, bukas na lang kasi bukas naman may ganito. So, kasi hindi naman natin nalalaman kung anong pwedeng mangyari bukas. Minsan, ganun kasi, naiisip natin, next time ko na lang gagawin yan, may oras pa naman. Hindi naman natin nalalaman yan. Kaya, sa mga bagay na mabuti, na alam natin na mabuti, huwag na tayong, sabi nga ni Brother, huwag tayong magpatumpik-tumpik, di ba? Pagkakasumpong mo na mabuti, gawin mo na huwag mo nang ipabukas pa kasi nga, hindi mo naman alam mangyayari bukas. Marami ka naman pwedeng magawa kahit sa pinakamaliit na bagay na parang pagngiti mo sa tao, di ba? Mabuti yan kasi kunyari nakakagaan ka ng kalooban ng mga kasama mo. Marami kang pwedeng gawing mabuti kung parang deliberate mo lang siyang iisipin gagawin. Ano ba yung pwede kong magawang mabuti? Kung ikaw mismo yung maghahanap, ano ba yung pwede kong magawang mabuti ngayong araw? Kasi kung hihintayin mo lang yun, talagang, may kwento, di ba yung si Juan Tamad, naghihintay siya mahulog nga. Mahirap talaga kung hihintayin mo lang, ikaw yung pupuntahan ikaw malaglag yung bunga. Dapat kung gumawa ka ng effort, maghanap ka ng ways. Kasi hindi naman mahirap.
parang may mga kumukontra, pero nandiyan naman ang Diyos, tutulungan tayo. Kasi ba't naman yan, hindi tayo tutulungan sa paggawa ng kalooban niya ng mabuti? Meron tayong katulong lagi sa paggawa ng mabuti. Minsan nga, naiisip ko, mas mahirap pa nga gumawa ng masama kasi ang daming daming nakabantay. Oo, di ba? Ang daming nakabantay. Oo, ang daming kumbaga, sasaway sa'yo, ang daming. At saka yung mga repercussions pa nun, pangit. Kesa naman sa mabuti na kahit naman minsan, hindi naman agaran yung sa'yo, yung balik sa'yo. Kasi hindi mo naman alam kung ano ay gaganti ng Diyos. Pero hindi naman nakakalimutan ng Diyos yung mga gawa nating mabuti na yun yung parang investment na wala kang talo. Na gawa ka lang ng mabuti. Kahit na wala kang agad na ganti ngayon, baka naman sa hinaharap ma-reap mo yung mga tinanim mo. Totoo. At syempre, masarap sa puso yung ganitong mga klase ng mga pagkukwentuhan, parang dumadaloy sa katawan natin yung mga good vibes lang. At syempre, parang yung tubig, dumadaloy yan talaga sa buhay natin. At sabi nila yung tubig ay buhay dahil ito ay isa sa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Nagbibigay ito ng sustansya sa ating katawan at nagagamit din sa iba pang aspeto ng ating pamumuhay. Kaya nga napakahirap kung walang mapagkukunan ng malinis na tubig. At ito ang matagal nang tinitiis ng isang community sa Ghana, Africa. Paano ba sila nakakaraos? Tunghayan natin ang kanilang kwento. Wajabe, emijan kutin mafukan kan mafampu ku school. Oyebi wogugu, oja ko wache, oyebi anom, oja ya za wora wadiye. Se mo weji hono wajaba. Isang maliit na komunidad sa Shama District ng Ghana, Africa, ang Duomo Town, na mayroong 5,000 mga residente. Simple lang ang pamumuhay dito, subalit ngayon ay nahaharap sa malaking suliranin ang lugar dahil sa kawalan ng supply ng tubig. Sari-saring diskarte ang kanilang ginagawa para lamang makakuha ng tubig na maiinom, magamit sa pagluluto at paglalaba. Isa sa kanilang pinagkukunan ng tubig ay ang maruming ilog na ito. Faso ajibanyan wa hainde like yeso bi edugale. Ne uduma ya faso wa ba no fayan paya. Ne je no so ya so bi na ya jamo. Na ba ya pede o kwande edimu ya pede wa yan bridge mahema. Yefu. Ne su yila yuntumi ntwa. Ne ya kin she chi school fun ntumi ko. Na wa ka. We suffer a lot, so we've been sensitizing them to get to boil the dirty water before use. That's what we've been doing. In fact, the streams around, the water we get is not good, like I said. So we ask them to boil the water before use. And sometimes we go for days without water, and it's a source of worry to the community. So in fact, the water is important to us. So somebody, I had no sister. He is simple. Sister, you saw the pipe water to say no. Sister, he is so hard. This is celebrating you so. He is here the yard. This is what's pipe for, and it didn't work. So obey you, so obey you. It's a crackers and panala. I remember. Nan so no. Some me fa idiot and mutuma nan so akọ. Of now, Mammy not know what to do. They are more catching up. So, none shabba minta. Go group. At the Shah, David. Mostly, Namanana Mutum, Muntum, Shadman, Muntumana. Wana ze edebia ye kanda ye ima nche nsu no ibi aben nso ha because ma fon wokun so time babu no wasa wa abre no complain dibi wa kada won kopo bu no mpre wed ne okọ nte dibia na nka ye bompe de ibi mbra so ha ma ha woni di ha ye ne ontwa okay ayen ka se betse na baye 9 years baye 9 years okay first no na ye to nsu gu polytank no ene maka abaye nsu but this time nsu no ba ye ntama ye je
ana yɛde twe pipe no so yɛkɔ dry season ana de ɔmba koraa bɛyɛ 8 months no nsu ɔmbɛ. Ito po yung napakalaking pakinabang sa ating mga kapwa-tao sa dakong ito, lalo na sa lugar na ito na napakahirap po ng pagkuha ng inumin na tubig. Isang mataas na lugar at halos madalas ay sumasahod lang sa ulam. Pero sila po ngayon ay napakalaking ginhawa ang maidudulot ng potable water project na ito dahil mahigit pong 10,000 litro ng tubig. Isang malaking tangke ng tubig ang inihanda po ng kapatiran ng NCGI upang maibsan ang pagkauhaw at pangangailangan sa tubig ng ating mga kapwa-tao sa dakong ito. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na naging bahagi ng gawain ito para sa ating mga kapwa-tao upang ipadama niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilikha at upang ipakilala natin ang kanyang kapurihan, ang kanyang karangalan at ang kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat po sa Diyos. Wajabe, enijan kutin, mafukan kan mafampu ko school. Ebi wo gugu, o ya ko wache, ebi anom, o ya za wo waji. Se mo reji hono wajaba. We thank you for what you guys have done because the water is very important to us. We like the water give us lives, help us in so many things. So we thank you. May God bless you. So I am happy and proud to be part of the MCGI to continue to help other peoples. Even if they are not in the church, we have to do good to others. As Brother Eli and Brother Daniel teach us in the church. Thanks be to God. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan-kailanman. Grabe, no? Isang pagpapatunay din sa atin to ng MCGI Cares na hindi porke hindi natin nakikita talaga, hindi na nangyayari. Katulad dito sa kanila, no, sabi nung isang tatay na minsan, days, wala silang tubig, di sila umiinom ng tubig. So parang imaginein mo yun kung sa atin lang, ilang oras nga lang tayo walang tubig, parang na-dehydrate na tayo, iba na yung pakiramdam natin. At saka yung mga sinasabi sa atin ng mga doctors natin, kapag kulang tayo sa tubig, ang daming nasisira na organ sa ating katawan na, di ba, kung makikita natin sa kanila, parang daming nagkakasakit, ang daming merong mga sakit sila na talagang baka factor din na wala silang inumin. At saka dito, sinabi rin ng isang nanay na sa government nila, 8 months halos walang binibigay daw na kahit anuman lang na tubig sa kanila. At saka mahirap daw sa kanila lalo kapag tag-init o tag-tuyot kasi wala silang makuhaan ng tubig. Bumibili lang daw talaga sila. Pero ngayon, dahil dito sa awa at tulong ng Diyos, talagang regalo sa kanila to. Pinakinggan ng Diyos yung mga panalangin nila at hiling ng kanilang mga puso. Kaya pinagpapasalamat din natin sa Diyos yung mga kapatid na nandun na naiingatan at pinapadala ng Diyos para makatugon sa ating mga kapwa. Kaya dapat sine-check din natin yung ganitong mga community. Kasi baka akala natin may source of sila ng water. Kasi alam mo, nasa kabundukan, di ba? Ganyan. Pero pag nakita mo yung source of water nila, kasi ganun yung nangyari sa nabasita kong sitio before, yung sitio Manibukyot. Akala kasi nila may source of water kasi may river. Pero pag tinignan mo yung river, sobrang polluted na talaga. Kaya kailangan din talaga nila ng source of water. Kaya nagkakaroon tayo ng mga potable water project. Kaya salamat sa Diyos. At kaakibat nga niya mga potable water projects, syempre susundan natin yan ng mga medical mission. And speaking of medical mission, kamustahin naman natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Brad Melvin Arbo. Good morning, Brad Melvin.
Yes, good morning Kuya at good morning sa iyo dyan, Tini, at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. At tuloy-tuloy pa nga po itong ating ginagawang paglilingkod sa ating mga kababayan dito po sa ating MCGI Clinic sa dako po ng Barangay Doña, Orani, Bataan. Makita po natin na marami pa rin po ang mga nakaupo po dito sa ating waiting area para nag-aantay po sila ng kanilang turn na sila po ay tawagin para po sa kanilang medical consultation, adult and pedia. At gayon din po sa dako po roon yung ating namang optical consultation naman at libreng salamin sa mata. Ayan, doon sa bandang likod natin, nandun naman po yung pila naman ng mga mag-avail ng ating dental services na ipinagkakaloob po natin dito sa ating MCGI Clinic. At syempre, kasama natin ang mga masisipag na ating mga doctors. Nandyan po si Doc Boyet, si Doc Miriam, si Doc Sarina, si Doc Lani, at ang ating masisipag na mga medical staff and volunteers. Ayan, talagang wala po silang kapagurang tumutulong, nagtutulong-tulong para may sakatuparan po natin ang ating paglilingkod na ginagawa dito sa ating MCGI Clinic. At sa umagang ito, Sis Tini, meron lang tayong kakapanayamin na isang recipient po ng ating MCGI Dental and Optical Clinic. At eto po siya, katabi ko siya ngayon. Bati po muna kayo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jocelyn Tumbaga, naninirahan po dito sa barangay ng Doña, Orani, Bataan. Ano po ang inyong services na na-avail po dito sa MCGI Clinic? Nakabitan po ako ng libreng puspiso po. Ayan, kaya pala maganda na po ang inyong ngiti. Ayan. Kailan niyo po ba na-avail po itong posisyon niyo po na ito? Ngayon lang pong araw. Nagpapasalamat po ako dahil isa po ako sa natawagan po at nakabitan po ng libreng pustiso. Napakalaking tulong po sa akin dahil po sa simula't simula winelcome po nila ako at sa magandang pag-entertain po nila sa amin. Napakalaking tulong po hindi lang po sa pustiso kundi po rin po sa medical mission din po. Ngayon po nakakangiti na po ako ng maayos dahil po sa libre po ng MCGI Cares. Ayan, with confidence po, Salamat po sa Diyos. Sa tingin niyo po ba, kung i-avail niyo po yan sa labas, magkano po kaya halaga po niyan? Siguro po sa kamahalan po ngayon, siguro po nasa 20,000 po to dahil po napakaganda pong ngipin niya. Maganda po, satisfied po ako. Ayun, salamat po sa Diyos, Christina, Kita mo naman, ang laking katipiran po ng ating pasyente, ang na-avail po niya sa ating libreng dentures, At yun, sa ating mga kababayan na nakakapanood po sa atin ngayon, sana po, magsadya po kayo dito po sa ating MCGI Clinic. Madali lang naman po itong puntahan. Kung kayo po ay taga dito mismo sa Barangay Doña, alam na alam po ng mga taga Barangay Doña itong ating MCGI Coordinating Center po dito na kung saan nandito po ang ating MCGI Clinic. At yung mga taga Karatig Bayan naman, pwede po kayong magsadya po dito. Baba lang po kayo sa may kanto po ng Doña. Meron po tayong signage po dyan. At konting lakad lang po yan. At may nakaantabay din po tayong pwedeng maghatid po sa inyo ng libre. Papunta rin po dito sa ating MCGI Clinic para kayo po ay maka-avail ng ating mga free services, free medical, dental, optical, at pati na po libreng gamot sa mga inireseta po sa atin ng ating mga doctors. At syempre, andyan din po ang ating mga MCGI members na talaga po nakasuportang palagi, naghahanda ng ating makakain, nakapag-agahan na po sila ngayon lahat. At yung ating pong lunch, naka-ready na rin doon sa mga aabutin pa ng free lunch mamaya. At sa atin lang pong update, Sis Tini, ay meron na po tayong a total of 144 na mga pasyente ang ating napaglilingkuran sa ngayon. Ang ating medical consultation po ay 5 po. As of, As of 7:30 a.m. At alam ko, nadagdagan na po yan kasi nga, ngayon po ay pasado 8:00 na. At ang ating pong pediatric naman po ay 16. Ang dental po natin ay 42.
Ang ating pong optical services with free reading glasses po ay 35. Ang ating legal consultation po ay isa. Nandyan din po pala nakatabay sa atin si Attorney Ruth Soriano ng MCGI Law Center para po magantabay naman doon sa mga kababayan po natin na may mga suliraning legal at mapaglingkuran din po natin, matulungan natin sa kanilang mga problema pagdating po sa mga legal na mga usapin. Ayan. Nakakatawa si Stina, no? Every Monday, hindi tayo nawawalan ng mga kababayan nating nagsasadya po dito sa ating MCGI Clinic at nababalitaan na po nila ito through word of mouth, sa ating mga social media postings, sa ating programa mismo sa UNTV at awa ng Diyos, marami po mga bumabalik po dito para po tuloy-tuloy po silang maka-avail sa mga services na pinagkakaloob po natin. At bago kayo magpaalam, si Stine, meron lamang po kaming pagbati. Kasama po siyempre yung ating mga recipients at patients po ngayong umaga pong ito. Ready na ba tayo? Yan. Ito po ang aming bati. 1, 2, ready, go! Mula po dito sa MCGI Clinic, Doña Orani Bataan. Kami po ay bumabati ng Good Morning, Kuya! Yay! Balik po sa inyo, Sis Tini. Good morning din po sa inyo, sa mga kasama natin dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. At tuloy-tuloy pa rin po itong sinasagawa nating medical mission dyan, no? At katulad ng ginagawa natin every Friday naman dito sa Marikina, sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. So may nalalabi na lang tayong halos 35 minutes para sa ating registration. So dun sa mga malapit pa dyan sa area at gusto pong magpa-check up, punta na po kayo dyan sa ating venue. And this time, i-acknowledge naman natin ang ating mga doctors na walang sawang katuwang natin, no, na sumasaludar, tumutulong sa ating mga pasyente. Si Dr. Miriam Malyari and si Dr. Boyet Nomo. Sa atin naman pong mga dentists, si Dr. Melanie Peñaflor, si Dr. Maggie Santos, at ang ating pong optometrist, si Dr. Sarina Carlos. At kasama rin po si Sis Ruth Soriano para naman sa mga kababayan nating may legal concern. Ayan, hanggang legal, mapamedical, legal, meron tayong nai-offer. Kaya salamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon na nagagawa at nagagamit ang MCGI sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Yeah. Salamat sa Diyos. Tsaka dito sa Bataan, talagang maraming pwedeng magandang puntahan talaga dyan. Parang masarap ang mag-nature trip dyan sa Orani, Bataan. Sino ba sa inyo mahilig kasi sa mga nature trip? Basta bundok game. Yung ano muna? Ano ba naman? Di ba sabi nga, Doc Manny, nakakagaling ng katawan niya. Kasi kung nature trip ang hanap nyo, maraming pwedeng pagpilian. Lalo na kung sa South Korea kayo pupunta. At ang isa sa magandang destinasyon ang pupunta natin ngayon dito sa Trip ko to. Good morning kuya, good morning mga ka-trip. Nature lover din ba kayong katulad ko? O isang K-drama fanatic? Kung oo ang sagot nyo, sagot ko na kayo. Kaya tara! Andito tayo ngayon sa Pochon Art Valley. Alam nyo ba na noong 1920s hanggang 1980s, ang Pochon Art Valley ay isang quarry site na pinagkukuhanan ng granite. Pero after matigil ang operation, ay iniwan itong abandonado ng ilang taon. Ngunit napagdesisyonan ng mga local authorities na gawin itong cultural at ecological park. At noong taong 2009, ay binuksan na nga ito sa publiko pagkatapos ng renovation at ilang transformation to blend natural beauty with artistic elements at naging film location ng ilan sa mga sikat na K-drama tulad ng Lord Moon's Lover Boo Boo, Melting Me Softly, Korean Odyssey, at syempre, sino ba ang hindi makakaalala sa The Legend of the Blue Sea? Para sa mga katrip nating gustong makapunta dito sa Pochon Art Valley, ito ay matatagpuan sa 234 Ottoberi-ro, Sinbokmyon, Pochon Sea, Gyeonggi-do, South Korea. Mga katrip, meron tayong ticket. Kaso grabe, parang nataas na ngakatin natin. Kaya ang advice ko sa inyo, sumakay tayo ng monorail. Dahil from entrance to the highest point ng Pochon Art Valley ay approximately 100 meters o 328 feet. Ito nga pala mga admission fee.
Oh, parating na yung trend. Tara! Grabe mga katrip. Ang ganda dito sa Pochon Art Valley. Tara, samahan niyo akong mag-explore. Grabe mga katrip. Ang taas ng inakyat natin. Quick tip lang mga katrip, kapag magpupunta kayo dito ay magsuot kayo ng sapatos na komportable para di kayo mahirapan dahil sa lakarang walang humpay. Andito tayo ngayon sa Sky Garden, kung saan kitang-kita mo ang napakagandang landscape, mga rock formation, iba't ibang plants and flowers, talagang nakaka-relax, art and natural beauty at its finest. Meron din ditong planetarium. Kita nyo mga katrip, meron ding live feed mula sa International Space Station. Kaya, totoo, bilog ang mundo. Wow. Tingnan nyo mga katrip. Tingnan din natin ang media promotion gallery nila. Kaya talagang sulit ang pagpunta dito mga katrip. Enjoy ka na nga sa mga Instagrammable views at malaki drama moments that you will never forget. Mga katrip, oh, tingnan nyo, may alaga rin pala sila ditong monkey sa Art Valley. Sana nag-enjoy kayo mga katrip, kaso kapos tayo sa oras. Kaya sana, samahan nyo kaming muli sa susunod nating trip. Ako nga pala si Melvin Mercado, kasama ang South Korea production team na bumabati ng Good Morning Kuya! Hey! Shout out sa ating South Korea production team, kila Jomar Paras and family, JC Sabaria and family, Ladi Esquejo and family, Mario Benedicto and family, Melvin Mercado and family, at sa tropang Konoha. Oh, parang mga ninja. Tropang Konoha and family. Si Iron, nung nakapunta na siya sa South Korea, may ilo-look forward ka pa na pwede mo mapuntahan. Ito nga yung sinasabi nila sa akin ng mga kapatid na puntahan ko daw yung Puchon. Ayun, Yung pala yun. Ngayon ko lang nakita yung spelling. O, di ba nagpipicture ko sa mga film location? Oo, meron pala yung Legend of the Blues. Pala. At this time, babating muna tayo sa mga kasambahay natin. Of course, good morning and thank you sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you, Miss Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. And we would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at the new Complex Calvario, Maykawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality.
Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning kay Nino at kay Kuya Chito na nakatutok ngayon sa atin sa Good Morning Kuya. Happy viewing and happy birthday sa aking pinsan na si Athena Summer De Leon. And good, yan, thank you and sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. Wow. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!